creature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Oh, above all kingdoms, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known. Glory. Above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure up you. No, there's no way. Hallelujah. Crucified, amen. Crucified and laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, it's hard to be above all. Oh, crucified, hallelujah, thank you, Lord. Oh, crucified, laid behind that stone, you live to die. God bless you, saints. Pastor natin, para natin ka. Sa papalakpakan na itong buhay ng Diyos. Amen. Angayan siya pagadaygon, ay angayan siya pasalamatan. Amen. Ug siya lang ang bugtong nga angayan sa tanang pagdahig, maigsoon. Amen. Pabilin ta sa pagtindog, maigsoon. O inahangyo ko kamo sa Isaiah chapter 35, verse 1 to 5, and Isaiah chapter 55, verse 8 and 9. No? Ang Ginoo magauban ka nato, maigsoon. Hallelujah. He's always na siya kanunay sa iyang pulong. Hallelujah. Isaiah chapter 35. Ang kamingawan ug ang mamala nga yuta magasadya, ug ang kamingawan magakalipay ug magapamulak sama sa rosas. Kini mamulak sa kadagaya ug magakalipay uban sa kasadya, ug ang pag-awit ang himaya sa nilino Libano igahatag kaniya. Ang katahom sa Carmelo ug Saron sila magakakita sa himaya ni Jehova. Ang katahom sa atong Dios, pabaskugan ninyo ang mga kamot nga maluya o pagliguna ang mga tuhod nga mahuyang. Ingna sila nga adunay mahadlokon nga makasing-kasing. Pagliguna ayaw kahadlok aniya karon ang inyong Dios muanhi uban ang panimalos, uban sa pagbalos sa Dios siya muanhi ug magaluwas kaninyo. Amen. It was 7 seal, coming of God. And then kakambal na sa 7 seal ang mga milagro. Verse 5. Unya ang mga mata, hallelujah, when the 7 seal come, aduna gyud mga abre. Amen. Unya ang mga mata sa mga buta, mga buka. Hallelujah, it's not literal nga mata. Hallelujah. O ang mga igdulungog nga mga bungol, makadungog. Because of the 7 seal. Unya ang mga tao nga piang mulukso sama sa mga lagsaw o ang dila sa amang mangawit. Dili lang kay basta awit, but bag-ong nga awit. Kaysa kamingawan magagula ang mga tubig ug ang mga sapa sa kamingawan. Amen. Then Isaiah chapter 55 verse 8 and 9.
Kay ang akong huna-huna, dili mao ang inyong huna-huna. Ni ang inyong mga dalan, akong dalan, maingon si Jehova. Kay maingon nga ang mga langit hataas, kay sa yuta, mauman nga ang akong mga dalan, labi pang hataas kaysa inyong mga dalan. O ang akong mga huna-huna kaysa inyong mga huna-huna. Amen. Mag-aampo ta sa buhi nga Dios. Once again, Lord, akong ginapaubos ang akong kaugalingon, diya kanimo. Tuguti Ginoong Dios nga ang akong presensya itago mo diya sa imong tiilan. Tuguti Ginoong Dios nga imong presensya maana kanamo maghatag kalinaw. Once again, Lord, dili nako kalimtan kanunay ang mga ministro Ginoong Dios, dili ko panganlan. Apan under the ministry of God, akong ginaampo Ginoong Dios tungod kay sila ang atubangan sa pakipaggubat taliwala sa kamatayon o kinabuhi. Lord, nining taknaa Ginoong Dios, wala ako'y kaalam, gawas imong pagpadayag. Ni ang makasing-kasing, nining mga katauhan sa akong atubangan, wala ako masayod. Ni ang ilang mga huna-huna, dili ko mabasa. For being God infinite, nga nasayod ka na sa tanan, nasayod mo ang matag usa kasing-kasing, nasayod mo ang matag usa kahuna-huna. Lord, tagbua ang mga gipangandoy, tagbua ang gikinahanglan. Ni sa mga balatian Ginoong Dios, adunay mga moderno nga mga CT scan o mga ila sa mga doktor sa nagkadaiyang mga sakit. Apan Lord, usa lang ang among nailhan, nga ikaw ang mag-aayo sa nagkadaiyang mga sakit. Heal us, Lord, both spiritual and physical and natural, O God. Panalangin ni Amahan na matag-usa sa imong gamhanan nga pangalan. Once again, akong ginatugyan ang tanan, Lord Jesus Christ. Amen and amen. Makalingkod na tamigsunog sa makausapa mayong buntag sa tanan, no? Magaisgot ta karon you must stay to God's provided way, no? Kinahanglan, dili lang yun, kundi kinahanglan ta magpabilin sa gitagana sa Dios nga pamaagi. Amen. Ako maigsoon, nagmalipayon, salamat sa Dios nga natagbo niya akong kauhaw. Aywa ako uhaw kong maigsoon sa ingon ani nga panagdayig tungod kay nasayod pud mo sa akong sitwasyon nga which is dili na ko pwede ikambyo ang akong kaugalingon nga kauhaw ngadto sa gitawag sa Dios kung asa ko, no? Usahay ginaantos na ko akong kauhaw but to fulfill kung asa ko gitawag sa Dios. And sa mga awit ganina, and then I was so blessed nga since 2015 uluyog pa niya na nagkuyog ta till 2005 nagmalipayon ko nga walay nabilin. We all grow. Nakita na to nga parihot ang gihayagan sa Dios. Gipailaw man ta og adlaw, no? And then ako ipaabot sa inyo ang pagpangumusta sa among iglesia sa Dalaglumot. Uban kang sisa dito migson, giubanan ako siya gabi. Ang Dios magapanalangin sa kanila. Amen. Okay lang mi dito nga side migson nga dili ingon nga puno among panimalay, mayo among panglawas. Okay lang mi kanunay migson tungod kay ang Dios atong buhi atong Dios hangtod sa kangturan. Bisan balatian mo duaw tungod kay buhi ang atong Dios, mamaayo ta. Bisan ang panimalay mawad-an, pero kay buhi man ang atong Dios, makakaplag ta. No? So, we are okay. Okay lang mi dito migson. It is because our God is risen and live forevermore. Amen. Hallelujah. So, pagkahisgutan na to kani migson, si Brother Branham nag-topic siya migson, ang atong igsoon nga propeta, nag-topic siya about ang pamaagi sa Dios, gibuhat alang sa mga bride. Nag-provide ang Dios og pamaagi sa tanan alang sa mga bride. Alang lang sa bride. And then, nag-topic po siya, migson nga, the provided way, ang gitagana sa Dios nga pamaagi, mao si Jesus. And then, sa atong panahon karon wala na siya natago. Na-reveal na nga Jesus is the provided way, siya na ang atong pamaagi, siya na ang tanan. Everything. Yung sa John 14, verse 6, yes, it said, I am the way, I am the truth, and I am the life. Siya na ang gitagana sa Dios, sa tanan. And then, even in the Old Testament, hallelujah, ingon pa diha, ang Dios wala magausab. Amen. Wala siya nag-usab sa iyang strategy. Nakita na to sa mga daan nga balaan, the Old Testament, ang Dios usab nagatagana og mga pamaagi labi na sa natural journey sa Israel. Naagid siya mga pamaagi og kana nga strategy migson wala na siya, hallelujah, mausab. Pero sa cases sa Garden of Eden, sa panghitabo migson,
naa na dito ang tanan, nahanay na ang tanan, apan ang pagpili sa Dios wala pagpili sa tao wala gitanggal sa matag usa kanato. Gitawag siya pre-moral agency, which is gihatagan ta niya og pagpili. Amen. So sa dihang naabri ang basahon o gihatag kanato ang mga kapahayagan, gitago kanato, nalatid na maigsoon ang provided way, ang gitagana nga pamaagi sa Dios. And then gihatag sa Dios sa imuha ang pagbuot. Kung magpabilin ba ka ana nga pamaagi nga gitagana sa Dios o mubuhat kag imong pamaagi. And then nag-remind sa tuwa ang Isaya nga ang iyang hunahuna dili imong hunahuna. Hataas ra kayo ang langit nung kasayuta. Niya ang paghunahuna sa Dios halayo ra kayo sa paghunahuna sa tao. So kana pagdaan nga klo kinahanglan gyud nato. Mo na atong topic kay you must stay to God's provided way. No matter what, no reasoning. Hallelujah, kinahanglan ta magpabilin diha migson. Condition, wala ilabot ang condition. Any condition migson. So magbasa ta sa mga testament, sa mga testimonyo sa Old Testament migson. Hallelujah. We know nga kining mga tao niini wala na apan ang gahom ni ining mga bersikulo nga atong pangbasahon still buhi tungod kay ang pulong sa Dios man kay eternal man ang Dios, ang pulong maigsoon eternal po dili kini matapos. Bisan mahuman nako diri kanang mga bata diha nga gikugos may mupuli nako diri, still the power of the word, ang gahom ni ining pulong nagpabilin gihapon. Amen. Muna maigsoon nga si Carlos ili pantay lang ta tubangan sa Dios, no? It's not about pantay ta kanus ata naging equal sa Dios. Sa diyang gikinabuhi nato ang pareho lang mensahe sa atong panahon. Diha ta nahimong equal sa pananaw sa Dios. Dili ta equal sa pananaw sa Dios tungod sa lain pa nga mga butang nga naa sa atong kinabuhi. Nahimo lang tang patas ang matag usa, sanglit maura nga mensahe ang atong gikinabuhi. Same Jesus, maura nga Dios ang atong gidawat migson. Amen. Ang Dios magapanalangin migson and mga basa ta sa mga pipila hantod nga maabot ta sa mga either makabasa tag unom ka example, find yourself asa ka diya nga prisoner, asa ka diya na bilanggo, asa ka dapit nga dalan diya, what your situation is, no? Tungod kay giandam na sa Dios ang tanan migson. Amen. So sa Exodus migson chapter 14 verse 14 and 16, no? Exodus chapter 14 verse 16. So daghan ang mga milagro gikan pa didto sa Ehipto. Apan pagatukion nato karon mga igsoon, ang panahon nga wala na sila sa Ehipto, no? Naa na sila sa kamingawan. So unang buhat o unang pagbuhat og pamaagi sa Dios diha sa mga sa Israel, amen, ang pagbuak sa mapula nga dagat. So sometimes megson, we forgot megson na nga ang pamaagi sa Dios mas importante pa kaysa sa atong kaalam, no? Atod pa diri megson 14 verse 14 and 16. Praise God, no? Tungod kay matud pa ni Brother Branham, ako mapakyas apan ang pulong sa Dios dili gayud mapakyas. Si Jehovah makipag-away alang kaninyo ug maghilom kamo. Unya si Jehovah miingon kang Moises, ngano ba nga nagatuaw ikaw kanako? Ingna ang mga anak sa Israel nga magapadayon sila. Ug bakyawon mo ang imong sungkod ug ituyod mo ang imong kamot sa ibabaw sa dagat ug iwayon mo kini ug magasulod ang mga anak sa Israel sa taliwala sa dagat sa yuta nga mamala. Og ako aniya karon akong pagagahinon pagahion ang mga kasing-kasing sa mga Ehiptohanon ug sila moapas kanila og ako magapahimayaon ni Paraon pagahimayaon ni Paraon og sa tibok niya nga kasanduluhan og ang iyang karo og sa iyang magkakabayo. Salamat. So, nakita na ito Migson, sa unahan pa nga verse, nagbagulbol ang mga tao tungod kay sa pagdumala ni Moises, si Moises. Nakita nila si Moises. Dumala sila. Di forgot, nga dili si Moises ang nag-una sa dalan. Ang nag-una sa dalan, haligi nga kalayo, ug haligi nga panganod, it was God.
Hallelujah. Amen. So nagpagulbul sila sa Moises. Moises, gidala lang ba minimo diri aron mamatay? Kay dito sa Ehipto walay lubnganan walay igo nga lubnganan. Nagpagulbul sila sa Moises na nalimtan nila nga si Moises kauban nila. Wala nila nahinumduman nga dili day si Moises ang naglid sa dalan. Ang naglid day sa dalan si Jehovah. And then si Jehovah ang naglid sila sa dako nga bungtod ug mapula nga dagat. And then ana-ana sa dalan ang mga tiil sa kabayo, sa mga kakabayo sa mga sundalo ni Paraon. Pero inay nga ang Dios ang ilang pangutanon, kay ang Dios ang nagdumala dito, hallelujah, sometimes makes na sa tao. Tungkol kay ang panghuna-huna niya, napa sa kalibutan. Si Moises ilang ipangutana, di forgot nga, si Jehovah day kadto. And then sa pikas nga bahin, para sa tao, para sa huna-huna, kamatayon na. Wala na ikyas. Naana ang mga tiil sa kabayo. Naana ang mga sundalo. Bungtod diha, dagat diha, wala na tayo ikyas. Sometimes, moabot ta diha. Bilang usa ka Kristohanon, moabot ta diha nga wala na paglaom sa atong kinabuhi. Wala na kaayuhan ang atong ginabati. Wala na kasublaran ang atong mga gidala nga problema. Nakalimot ta nga kita dapat ang pinakamalipayon nga tao sa kalibutan. Hallelujah! Kay kung sila magsakit, gikinahanglan nila ang doktor. Kay kung sila magpatindog og mga butang, gikinahanglan nila ang konsultan. Pero kita, built-in na sa tuwa ang Dios. Naana sa tuwa dapat ang pinakamalipayon nga kahimtang. Dili nato nakalimtan, ang propeta nagpahinumdom nga kita na ang pinakamalipayon nga tao sa kalibutan, sanglit ang tanan, gisangkap na sa Dios sa tuwa. Material, spiritual, gisangkap na. Gitugyan, giprovide na daan sa Dios. So kaniadto maigsoon, nagbagulbol sila kang Moises maigsoon, di purgat maigsoon nga dili si Moises ang nagdala kanila dito. Si Moises instrumento lamang, siya lamang ang propeta sa Dios, siya lamang ang tigsulti, apan ang nagdala gyud diha kanila maigsoon, mao ang Holy Ghost, mao ang Dios sa pamaagi sa pillar of cloud and the pillar of fire. Ug sa atong panahon karon walay tawo nga nagdala kanato. It is not biblical nga ang tao nakadala dito sa tiilan sa Dios. Walay tao nga gihatod niya ang usa ka tao dito sa tiilan sa Dios. Kay ang giingon sa scripture, every sons and daughters of God is led by the Spirit. Amen. Unya dili pud kinaiya sa usa ka magtotoo nga guyuron og tao. Dili nature sa usa ka anak sa Dios nga tao ang muguyod. Kay sila nga mga anak sa Dios, mga anak nga lalaki o mga anak nga babae, sila gipangunahan og Espiritu Santo. Og sa laing nga pagpanguna, dili sila mukuyog. They are led by the Spirit. Amen. And then maigsoon, nakatabok sila, nikanta na sila, og mga bagong awit, they rejoice. Maigsoon, Hebrews 13:8, siya mao kagahapon karon ug hantod sa kalturan. Dili gayud siya musab. Sometimes sa atong pagpangalagad maigsoon makorner ta. Pero na-corner ta sa atong kaugalingon nga panghuna-una. Pero in Bible, sa pulong, sa huna-una sa Dios, mao na to ang iyang pamaagi aron ka mataw pag-usab. Amen. Wala gyud ko ikyas karon ba, wala may trabaho kay holiday. Wala ko'y kauban diri sa balay, mauban gyud ko ni mama ba? Mauban gyud ko ni bayaw ba? Mao na ang imong una-una. Pero mao na ang provided way of God nga makita nimo ang mensahe sa panahon. Wala kay kauban diri sa balay, ubanon lang kanamo. Mao na ang atong thinking. Pero in spiritual, mao na ang provided way of God nga matagbo na nimo siya. Hallelujah. In Exodus chapter 22, chapter 15, verse 22 and 25, no, ato ning ganiron maigsoon antod nga makonsume na to ang time. So kung dili man ko parehas sa gifted sa inyong pastor maigsoon, usa lang ang akong gikaingon maigsoon nga dili gifted, halos kinsa mo tindog diri dili siya ang gifted. Ang gifted ang tigpaminaw. No matter what, unsay degree sa nagwali dia, kinsa siya, asa siya, as long as walay gift ang naminaw, it's nothing. Ang gifted makes so na kaninyo. Naniya ng mga bangkuha. Amen? Diyan muna,
Ang magpuli-puli og lingkod diha halos dili makut up sa pastor, pero ang magpuli-puli og wali diri kut up kay sa maglingkod diha. Kay tinuod nga gifted o ginasana ang tigpaminaw maigsoon. Exodus chapter 15 verse 22 maigsoon. Are you familiar with the water of Mara? Itawag siya tubig nga Mara. Kay ang meaning, amen. So sometimes maigsoon kan atong kinabuhi mao ang mapait nga tubig. Og ang Israel gihatod ni Moises gikan sa dagat nga mapula og milakaw sila padulong. So it's always gihatod ni Moises kay in the Bible Amos 3:7 God will always use man. Ang Dios kanunay mogamit og tao. Kay to begin with nangandoy ang tao nganong ikaw lang man Moises paistoryaha pud mi sa Dios. Ug sa diha makipag-istorya na ang Dios dalugdog kini kusog nga makilat ning hapa ang tao og mingon Moises dili na lang paistorya sa mo ang Dios basig mamatay mi. Ug sukad kaniadto wala na nakipag-utubang ang Dios sa tao nigamit na siya og propeta until now. So Moises, ningon si Moises, gidala siya ni Moises, but si Moises diring napita instrumento lang siya. Ang tinuod nga naglead ani ang nagdala ni Mao si Jehova sa porma nga haligi nga kalayo, sa porma nga haligi nga panganod. Ug ang Israel gihatod ni Moises gikan sa dagat nga mapula ug milakaw sila padulong sa kamingawan. Sa sur ug nanglakaw sila og tutulo kaadlaw sa kamingawan. Amen. Tulo kaadlaw ang kamingawan. It is our journey. Sanctification, justification, baptism of the Holy Ghost, and then we are now in the born again situation. Hallelujah. Ug wala makakaplag og tubig. Ug sa pag-abot nila sa Mara, wala sila makahipo sa pag-inom. Tubig sa Mara. Kay kadto nga mga mapait, tungod ni ana gibutang kini og ngalan nga Mara. Mara means bitter water. Pait nga tubig. And then sometimes makes on, in the Bible, water is light. And then ang pait nga butang makes on, mao ang dili masikmura sa atong panlasa. Mo na makes on sometimes ang atong kinabuhi pait jud kaayo dili madawat sa Dios ang atong pagdaig kay lahi ang atong ginalito. May slayta lahi atong tawgon. Lahi ang atong estilo sa moderno sa pagkinabuhi. Pait kayo ang atong kinabuhi. Di ba? And then in Revelation 22, ningon dia siya nga mauhaw tuguti nga umari. Let him tuguti siya nga makainom sa tubig. Pero unsaon imo pagpainom sa tubig kung ang imong tubig Mara? Pait nga tubig. So nakita nato may isang sample lang na in every situation sa matag panahon nga magbutang ang Dios og endpoint sa atong hunauna, katapusan na sa atong hunauna, pero sa iyang hunauna sinugdanan pa. Nag-provide na ang Dios og pamaagi within. So sa diyan na corner sila sa dagat o sa bungtod, naa sa kamot ni Moises ang pamaagi, ang stick. Amen. Sometimes may son makorner na ang babae nga balo, pero naa siya kamot ang pamaagi. Ang duha ka stick. And then diri may son na corner na pud sila kay uhaw kayo. Walay bato nga pagakuhiton. Kay diserto. Walay balon nga pagakaluton kay diserto apan adunay sapa. Tungod kay diserto kini halos dito tanan magpuyo. Dito ang mga hayop. So naa dito ang mga hugaw, naa dito tanan. So pait kini nga tubig. Stagnant. Same ni sa atong kinabuhi kaniadto. Pait ang atong kinabuhi samtang walay nahulog. Samtang walay giputol. Ingon si Jesus Christ, I am the true vine. Ako ang tinuod nga punuan. Ngano punuan na lang? My body has been cut off and dropped to the water. Giputol na ang akong puno, tuod na lang nabilin o gihulog gadto sa tubig. Aron ang tubig mapait o ang tubig mao imong kinabuhi. Ang iyang kinabuhi, iyang gitapal gadto sa Kalbaryo sa cross. Aron ang imong kinabuhi, mainom sa imong silingan. Aron ang imong kinabuhi, mainom sa imong katrabaho. Aron ang imong kinabuhi, mainom sa imong mga kabanay. Hallelujah! Patod pa rin Megson. Og ang katawhan na nagbagulbul batok kang Moises ug mingon, unsa ba ang atong pagaimnon? Og si Moises mituaw kang Jehova og si Jehova nagpakita niya og usa ka kahoy. Andat kahoy ingon si Kristo, I am the vine, I am that vine. Ako ang punuan. Punuan na lang siya. Kay giputol ug gihatag niya ngadto sa iyang mga pinili. Kahoy og
napakita ka niya ug usa ka kahoy ug gihulog niya kini sa tubig ug ang mga tubig nahimong matamis. Dito sila gihatagan niya og usa ka tulumanon ug usa ka sulundon ug dito iyang gisulayan sila. So tiaw mo na, bisan mapait na katong sa paa, bago pa niabot ang mga katawhan dito sa pait, bago pa sila giuhaw, bago pa sila nangandoy og tamis nga tubig, naana ang Dios nagtagana og pamaagi nga katong pait nga tubig mahimong tamis. Amen. Mo na migson bago pa ta mangandoy nga mahimong buutan, mamahimong Kristohanon, ang Dios nagtagana nagpamaagi nga manaa kadri karon. Nga ang testimony sa imong kinabuhi will be changed from now on. Hallelujah. Nga ang imong mapait nga kinabuhi mahimong matamis nga mainom na sa imong isig kaingon. Amen. Ug kana nga kahoy maigsoon, we know that is the tree of life in the Garden of Eden nga mao si Kristo. Nga iya sang giputol sa panandalian, nga from glory gikat off sa niya, iya sang gibiyaan niya pagkamahimayaon ug miari siya sa yuta uban kanimo aron himuong matamis ang imong kinabuhi. Hallelujah. Ana maigsoon, mao na mga provided way of God sa panahon maigsoon. Glory, praise God. Sa makausap pa maigsoon sa unang hari 17, 9 and 10. Praise God. Apa mo diya maigsoon? Nga, nagahisgot diya maigsoon. Sige, i-plus na lang sister. Aron makakonsume ta og oras. Mao kana maigsoon ang story about kang Elijah ug ang babae nga balo. Amen. And then kining babae nga balo maigsoon, dili lang ni tubig, but combination na. The first in the Exodus chapter 14, ang dalan, ang ilang gipangayo. I am the way. And then Genesis chapter 14, tubig ilang gipangayo. I am the life. And then may son, diri kang Elijah o sa widow woman, duha na ang gipangayo sa propeta. Water and bread. Tubig o tinapay. Muna nga ang story, so pag-abot sa tubig o tinapay maigsoon, adunay instruction nga gipaminaw si babae, ang babae nga balo, ang instruction sa iyaha maigsoon nga unahan niya pagluto ang maong propeta sa Dios. Nga mao si Elijah niadtong panahona maigsoon og ang babae maigsoon nagtuman siya maigsoon og tan-awan ninyo maigsoon kay dito maigsoon adunay bata ang maong babae nga gikinahanglan para unta atong tinapay. Gawas sa tao nga baskog, gawas sa tao nga nakatindog ug nakabarog, adunay bata niya nga gikinahanglan unta sa maong tinapay. Pero ang instruction sa iya is unahon siya. So mauna ang instruction sa Dios. Hallelujah. And the word of the Lord come unto him saying, arise and get thee to see Sarepta, which belongeth to Sidon, and dwell there. Behold, I commanded a widow woman, there is a sustain day. So he arose and went to Sarepta, and when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of stick, and he called to her, said, fetch me, I pray thee, a little water in the vessel, that I may drink. And as she was going to fetch, he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in thy hand. And he said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful meal in a barrel, and a little oil in the cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may not go in and dress it for me and my son, that were me eat and die. So, last na nga tinapay, padulong na, kamatayon na. Pero sa panahon maigsoon nga ang babae nga balo padulong na sa kamatayon, ang Ginoo maigsoon wala nagbuhat og mga dagko nga milagro, wala siya nagbuhat. Kanunay ang Ginoo nagapasalipod sa mga simple lang nga butang. Dito sa tubig sa Mara kinsagoy nagdahom nga katong kahoy dito nga nitubo, aduna to'y purpose. Nga ang yang purpose ato nga kung maabot na ang tama nga tao
Dili ni purpose para sa mananap nga makainom diri, pasag din ang mananap mo inom nga pait diha. Pasag din ang mga nabuhi diha sa tubig nga pait ang ilang tubig. Kining kahoy mahulog lang ni diri sa tubig kung ang tama nga tao nga moinom sa matamis nga tubig moabot na. And then kining pulong sa Dios tinago ni sa kadaghanang panahon. Ug karon giabri sa Dios. Revelation 10:7. Nganuman kay naa na ang tama nga mga tao para abrihan ang tinago sa Dios. Hallelujah. Sa diha nag-inom ang binaw dito sa tubig, gipasagdan sa Dios nga mag-antos ang binaw sa mga mapait nga tubig. Sa diyang niinom ang langgam nga to sa tubig, ipasagdan sa Dios ang langgam nga moinom sa mapait nga tubig. Pero sa diyang niabot ang tao sa Israel, wala kinituguti sa Dios nga mag-antos sa mapait nga tubig. Nagtagana siya og pamaagi ug mao ang kahoy gihulog lamang dito. Amen. Simple lang ang pamaagi ug nitamis ang tubig. Kaniadto maigsoon, daghan ang nangiskwela aning Bible aron masabtan ang mga tinago sa Dios. Hallelujah. Pero gitugutan sila sa Dios nga makakaon sa portion lamang sa Biblia. Gitugutan sila sa Dios nga makadawat lamang sila sa gasa sa tag-iya sa Biblia. Gitugutan sila sa Dios nga makaayo, apan wala sila tuguti nga makaila kung kinsa ang Dios. Gitugutan sila sa Dios nga makatilaw sa panalangin sa pulong sa Dios, pinaagi sa pagsulti og dila. Gitugutan sila sa Dios sa pagkuha sa inspirasyon diya sa pulong, apan wala gihitugot sa Ginoo nga makakuha sila kinatibuk-an nining Biblia. Apan sa atong panahon karon, sa katapusang panahon, mismo ang Dios ang nagbukhad sa maong Biblia. Nganuman, kay ang gitaganang nga tao para sa matamis nga pulong sa Dios, ana-ana. Og diha ta gitawag, og diha ang hinungdan nganong giabrihan sa Dios ang iyang tinago. Nganuman, kay kita ang predestinado alang sa mga matamis nga love letter sa Dios, alang sa mga matamis nga pulong sa Dios, alang ni kanato. Hallelujah. And then maigsoon, kining babae nga balo maigsoon, gihatagan ni Elias og instruction maigsoon. And then gisubay sa babae nga unahon siya bisan pa man nga naayang anak diya nga mahimatyunon maigsoon. Kaning babae maigsoon nga balo gihatagan sa Dios og provided way nga mabuhi siya, nga makakaon siya sa pila ka bulan hangtod dili pa muulan niadtong panahona. Sanglit wala pay maani niadto, wala poy makatanom kay walay ulan sa kalangitan. Tama ba maigsoon? And then ang Dios nagtagana kaniya, hallelujah, nagtagana kaniya og pamaagi nga daw dili niya isipon. Amen. Sometimes maigsoon kung ang tao maabot sa tuwa na idala, diha pa nato ma-recognize nga panalangin siya. Sometimes maigsoon in traditional kung walay dala, murag magpaampon ka sa akong balay. Diri ka mupuyo, isa ka semana wa kay dala bugas, wa kay dala imong kaugalingong pagkaon, magpaampon ka sa kuha. Pero maigsoon, remember maigsoon, nilakaw si Elijah, dala lamang ni Elijah ang iyang sinutan. Wala siya bit-bit siyang kamot. But naa siya'y doset the Lord. Naa siya'y pulong sa Dios. Hallelujah. Amen. Sa tuwa nagaabot lang ang mensahe nga simple. Wala lang nila damhang nga kining mensahe nga nagaabot kanato, nagagamit lamang og propeta nga wala makahuman sa pila ka kurso, apan dala niya ang giingon sa Dios. Hallelujah. Mo na nga og sigurista pa ka. Paimnon kaya nimo si Elijah, paimnon ako niyon sa may matabang ani sa kuwa, man lang ginidala, makahurot pa ni sa kong konsumo. Pero unsay naa sa babae? Ang babae, ma-recognize niya nga mao to ang provided way of God para sa iya. Na-recognize sa mong babae nga balo nga kini nga pamaagi, mao na niya ang pamaagi sa Dios nga gihatag sa kuwa. Tipo na kanato maigsoon kini, niabot sa tuwa ang mensahe, wala ta na question. Gisubmit na to atong kaugalingon. Although lisod kayo, although bugat kayo, but in our heart, we are willing. Sometimes I feel, pakyas ko sahay. Sometimes musubra ko. But in my heart, I am willing to submit all my all. Amen. Gisubmit sa babae. Malisod man kini kay wala siya makita. Diha kang Elijah. Pero gisubmit sa babae, bisan pa ang iyang tinapay o iyang lana. Ihatag sa babae.
she na-recognize kini provided way na ni. Gikan dito kang Elijah, gikan kang Moises, tan-aw nimo wala kay makita sa sign nga ang Dios nag-provide niya na. Kay kasagaran ang mga ilhanan sa pag-provide sa Dios sa mga pamaagi nakatago kini. And then may igsoon gikinahanlan kini og pag masinugtanon. Diha pa nato masabtan may igsoon nga kini di ay ang gitagana sa Dios kung mag-submit na ta, obedient. Once we question it, diyan apa mo diya may igsoon? Alas 11 na may igsoon. Amen. So, nakita nato ang pamaagi sa Dios, paano niya panalanginan ang babae, gigamitan lang niya kining propeta nga simple lang, wala kayo. Ug sa atong panahon karon, aron ta panalanginan sa Dios, aron padaghanon niya ang tinapay sa atong panimalay. Amen. Dili panimalay dito sa inyong ginaulian. Your house, the house of God is your body. Aron padaghanon niya ang tinapay diha sa imong kaugalingon. Amen. Gikinahanglan lang nato dawaton ang iyang mensahe niining panahon karon nga nagpasalipod diha sa simple nga butang. Kay sukad ngadto sa Ehipto wala nimo nakita nga nagdisplay ang Dios diha sa mga abunda nga pamaagi. Bisan pa atong ibalik sa iyang kapanganakan, ang Dios gianak diha lamang sa pasungan. Kay kanunay ang Dios ginatago niya, dili siya mamublima basig di nimo siya makitaan. Wala siya problema. Manago ko diri makitaan kaya ko ni brother, makitaan kaya ko ni sister, makitaan kaya ko magtutulog. No. Bisan asa ang Dios, makitaan nimo siya. Bisan asa ka, makitaan nimo siya. Because life connect life and there's only one. Aduna lamay usa nga na nag-iya sa kinabuhi, mao ang Dios. Ug kung kabahin ka sa Dios, kaniadto aduna na kinabuhi diha kanimo sawa pa ka mataw ni kalibutan. O kung haing gani ang kinabuhi, aduna gyud something nga koneksyon diha sa Dios. Bisan pila pa kapilo nga kasalanan itabon sa tuwa. Sama sa babae nga 5 kabukbana, ikaunom niya ikauban, gitabunan siya sa pulong nga adultery. Pero still nakit-an siya sa Dios. Nga naman, adunay something nga nakakunik na niya. Ang babae nga talinugo, 12 years na niya ginadala-dala, walay doktor nga makaayo kaniya. Adunay daghang panon nga nitabon kaniya. Apan adunay gyud pamaagi nga nakagunit siya sa sidsid sa sanina sa Dios. From that day, nagunitan niya ang sidsid sa Dios ug naayos siya. Wala siyang misinggit. Lord, tabangi ko makasasala ko. Wala mingon si Jesus, muagi ko diya, atangi ko diya. No! Ang situation for knowledge of God sa diyang nasairan na niyang daan nga mag-abot ang ilang kinabuhi. Because everything that was in God before, ang tanan nga naana sa Dios diya, dili gyud mawala. Daghan kay pangalan ni atong panahon na. Daghan kayog nindot nga makita ni atong panahon na. Apan nasa something nga nakita, sakiyo kanaog. Bisan pa manago ka diya ka sakiyo. Sa sinugdanan ay mong ngalan na isulat na sa langit. Sakiyo kanaog. Ano may igsoon? Sometimes may igsoon. Ang Ginoo, ang adlaw may igsoon matabunan nas panganod. Apan narag yapon diha ang adlaw. Sometimes may igsoon. Ang Ginoo may igsoon sa atong kinabuhi. Matabunan sa mga gapnod, sa mga pagsulay. But still narag yapon ang Dios diha may igsoon. Naa siya provided way may igsoon. Nga kinahanglan nato magpabilin niya ng gitagana. And that is Jesus. Siya ang provided way. Amen. In Genesis chapter 22, verse 14 to 17, according diha sa anak ni Abraham nga si Isaac. Amen. Na diya may igsoon. And then, gi-required siya sa Dios nga ihalad ang mawiyang bugtong nga anak. In Genesis 22, verse 14, gisugdan diha may igsoon nga gigapos ni Abraham ang iyahang anak nga si Isaac ug iyang ihalad kini without doubt. Walay pagduwa-duwa kay kana ang gipangayo sa Dios. Hallelujah. Pero mao to ang provided way, mao to ang gitagana sa Dios nga pamaagi nga panalanginan si Abraham. Sometimes baliktad sa atong una-una. Unsaon nimo ko pagpanalangin, himuon ko nimong amahan sa tanang nasod nga kwaon mo manggani ang naginusara kong anak. Supak kana sa atong una-una, supak kana sa atong mata, tungod kay ang atong panguna-una lahi sa iyang panguna-una. Atong mata lahi sa iyang mata. Sa atong pagtan-aw nga bawion sa Dios ang iyahang saad kang Abraham. Your name is Abraham. Pero pagkatawgon ka nga Abraham, kay himuon ko ikaw nga ama sa nang nasod. And that only son ay Isaac, pangayoon pagyud sa Dios.
Para ka na ko, para ka nimo. Kung ikaw ibutang dito, ihatag kaya nimo? For how many years? 25 years nimo gipaabot. Pila ka paglibak sa silingan imong giagyan. Pila ka pagtamay sa trabaho imong gidaog. Pila ka pagsungog sa imong makaubanan ang imong nabot. Pila ka pagbagulbol sa imong asawa ang imong nadungog. For 25 years. Ihatag kaya nimo imong anak. Pero he was obedient to the provided way of God. Si Abraham nagmasinugtanon sa gitangan nga pamaagi sa Dios, ingon ana siya panalanginan. Hallelujah. And then niingon ang Dios ug gibakyaw niya ug itaas niya kamot, niingon ang Dios nga dili na pagadayunon, sanglit na pamatud-an na sa Dios ang kabubuton, ang pagkamatinuanon, ang pagkamasinugtanon ni Abraham diha sa Dios. And then may son, aduna dayon dito'y ram. Adunay karniro nga nasangit ang sungay sa sanga. Unya gikuha may son, padayonan yun ng Genesis chapter 22, gikuha ni Abraham ang maong karniro nga lalaki nga nasangit ang sungay may son, ug mao kadto iyang gihalad. Ug kadtong bungtod sa Moria gitawag niya Jehovah Jireh. Nga ang Dios nagprovide may son. Kung i-examine nimo sa scientist, dili nila sa mga edukado karon, sa mga degree holder karon, dili nila masabtan ang pamaagi sa Dios nga himong panalangin si Abraham sa niadtong pamaagi. Sa sugod pa lang questionon na nila ang Dios, ngano kuhaon man nimo yang bugtong nga anak nga mao man ay pamaagi aron mahimo siyang amahan. Pero ang Dios adunay giandam na nga pamaagi. Nga kana nga pamaagi kinahanglan nato magpabilin diha, kinahanglan nato magmatimanon na. Magmatinumanon na nga pamaagi. Dili gyud nato ikumpara ang atong makita. Dili gyud nato makumpara ang atong hunahuna. Amen. Kay halayo gyud ang atong hunahuna. Lupa lang tas siya langit. Ni katunga, ni katiting dili makatubong ang atong hunahuna. Ug tanawa ang mga bata karon adunay nagkadaiya nga mga grado. Adunay high school, adunay elementary, adunay professional. Ngano man kay ang tawo nagtuon pa. Kay ginapataas ang atong kaalam, pero ang Dios dili ingon ana. Ang Dios dili magtuon o dili nakaagi nga magtuon. Kay stable ang iyang hunahuna. Dili mubos, dili misaka. Kung kana kaniadto gi-provide na niya nga dalan, hantod karon dili na niya usbon. Dili niya na usbon. Mao gyapon na nga pamaagi. Kay dili mo taas ang ihuna-una, dili mo ubos. Ay, nasayop ko, upgraded naman na itakan 2025. Kadtong akong gitagana nga pamagi, lahi na takro. No. Tanawa yung sulpon, itapad na. Managlahi-lahi nagmodel. Salamin na sa huna-huna sa tao. Nga matagtuig, matagkaroon, naga-improve ang huna-huna sa tao. Pero dili na ang Diyos. Hallelujah. Napa mo diya, Migson? Pwede isgutan na to si Daniel. 1 Chronicle chapter 13, verse 1 to 10. Which is ang naglambo nga huna-huna. Gitapat sa huna-huna sa Dios. Hallelujah. Nga nagaingon diya maigsoon. Praise God. Nga maayo kini sa mata. Maayo kini plano. Maigsoon. Today maigsoon, we know nga si Jesus ang provided way of God. Si Jesus ang provided way of God of healing. Si Jesus ang provided way of God sa pagsimba. Si Jesus ang gitagana sa Dios nga pamaagi sa pagministro. Si Jesus ang gitagana sa Dios sa pamaagi sa pagpangalagad kaniya. There's no other way. Wala na ilaing nga gitagana ang Dios kundi only Jesus. Siya ang gitagana, siya ang bugtong. Kikinahanglan nato magpailom, maigsoon. No comparison. No comparison between the mind of man and the mind of God. Ang Bible nagtambag sa tuwa. Siya, let the mind of Christ be in you. Kay kana imong panghuna-huna, dili gina matupong sa panghuna-huna sa Dios. Hallelujah. 1 Chronicle chapter 13. Siguro na ko sa 1, maigsoon. Hallelujah. Bisan pa man mag-consume tawag time. Ang Diyos magpanalangin ka na to. Ug sa David, nagpakitambag sa mga kapitan. Kung sino naa sa kapitan, ug naa sa Diyos.
Because nagsugod na ang comparison. Sa una-una sa kapitan, o una-una sa Dios. Una-una sa edukasyon, o una-una sa Dios. Una-una sa scientist, o una-una sa Dios. No comparison. Bisan kamay dili makaapas. Bisan kinsa nga degree holder, dili makaapas. No comparison. Bisan siya presidente, bisan siya pinakadato sa tanan, as long as dili siya padaygan sa Dios, di siya katupong sa una-una sa Dios. Remember Rebecca? Sakay siya kamil unya ginagiyahan siya ni Eliezer. Ingon si Rebecca, unsay dagway sa imong amo? Ingon anay siya, bugtong siya nga anak. Siya ang tagapamagmana sa tanang bandi. Sa iyang pangutana, ang mensahero siyang adlaw si Eliezer. Pila sila katawo ato? More than 100. Si Eliezer ug mga katawhan. Ang sugo ni Abraham, magkuha ka og kamilyo o magkuha mga katabang kauban nimo ug ikaw manguna. Pangitaan niyo asawahon sa akong anak. Daghan kauban si Eliezer niadto. Pero ang babae wala gyud masayop. Dito lang gyud siya mautana ug dito lang gyud siya mutuo sa mensahero siyang adlaw. Eliezer, kinsa nang imong kauban? Kana, bright kay nga tao. Pwede ba kumauta na kaniya? Ngano di ako kulang pa? Sometimes si Megson, nalimtan na. Usahay Megson, diha na ta, mauta na sa science. Yun siya, according sa nagbasa og linog, na ang the big one. Amen? Pero kung basahon nimo ang Biblia, kaniadto pa naabot ang the big one. Kaya sa panahon nga napakyas ka sa pag-ila sa Diyos, naigo na ka sa the big one. Hallelujah. Amen. Tungod kay siya lang ang bato nga patukuranan nga bisan pa the big one nga linog dili matumpag, diha lamang kang Jesus. Bisan pag-usahon nimo pag-study kanu sa maabot ang the big one, as long as wala ka na kaila og Dios, wala kanimo ang Dios, tumpag ka. Sinking sun. Nautana si Rebecca kang Eliezer may tungod sa ihang agalon, may tungod kang Isaac sa iyang pamanunon. Diha siya nangutana sa mensahero sa iyang mga adlaw. Ug ang Dios sa atong panahon wala siya nagkulang. Nagpadala siya og mensahero malakyas 4, 5, 6. Nga sa mensahero sa atong mga adlaw. Mensahero alang sa mga hintil. Para naatay pangutanan, unsa na ta nga panahon, naatay idea, naatay ka comparison, unsa ang naasa kang Elijah, unsa ang naasa Malakias 4, idea ba sa kalibutan? Unsa ang nasa sa Malakias, siya ba ang dako og degree sa kalibutan? Wala. Ang naasa Malakias, dala niya ang thus saith the Lord, dala niya ang giingon sa Ginoo. Si Rebecca Megson diha siya nautana kang Eliezer sa informasyon kang Isaac. Sanglit si Isaac ang nakadawat sa giingon sa iyang agalon nga pangitaon mo nga babae ingon ani ningon ana. Dili ka manguha og babae sa lain nga kaliwatan. And then with faith, kabalupod si Abraham, siyempre amahan sa pagtuo. Ingon si Eliezer, what if kung di ko kakita? Unsaon na ko pagkabalunga siya na ang asawahon. Unsaon na ko kung di ko kakita? Siya mag-ampo ka sa Dios. Kay kabalo si Abraham, in everything God has a provided way. Sa tanang butang nga pangitaon ni mo na gitagana ang Dios. Hindi unsaon ni Isaac ni Eliezer pag-ampo. Ikaw, amo painom sa akong kamilyo. Pero daghan mang mo painom. Amo painom na tanan akong kamilyo mauna. It is impossible. Kalawom sa balon. Hapit na mahapon. Gikan alauna nanay nagkaros dito. Alas 3 nanay nagkaros dito. The wheel is deep. Laom na. Unya, paimnon pa nimo ang daghang kamilyo. Ang pag-ampo ni Eliezer ang magpainom kanako ug ang sa akong mga kamilyo, siya na ang babae nga pag-aasawahon ni Eliezer. It is impossible sa itong huna-huna nga na magpainom. Sometimes, kung mag-ampo, ta limitasyon ang atong pag-ampo. Why? Dili tungod kay kapoy na ka. Dili tungod kay ginubo ni mo yung mga apo kay kapoy na ka. Dili
wala ka nang ayo og dako sa Dios, dili ingon kay kontento na ka. Sometimes we limit our prayer because we limit who give. Atong gihatagag limit ang tagahatag. Apa mo na magson? All things unto him are possible. As long as maayo na sa imong pagpangalagad, pangayuan na sa Dios. Woo! Ayaw limiti. Ayaw pasangin liang imong kakapoy, diri lang tama ang akong pagampo. Ilitok ang tanan. Ayaw butangig limitasyon ang Dios. Hallelujah! Si Eliasar nag-pray siya, Lord, amo painom lang sa kuha. Dili, amo painom sa tanan sa akong kamito. Wala niya gilimitahan na iyang pagampo. Kay kabalo siya, ang Diyos nga iyang giampuan, maka-provide niya ng bayhana. Oh, ang diabot si Rebecca. God's provided way. Ang gitagana sa Diyos nga pamaagi kang Eliasar aron matagbo ang iyang gipangita nga babae. Ana ang babae nga walay pagkakapoy. Nagkabug giatagan si Eliasar, nagkabug gipainom ang kamelyo, nagkabug gipainom ang kamelyo. Wala makapoy nga naman kadtong babae na mao ang pamaagi sa Diyos nga giandam. Ug ang ampo, ug ang pag-ampo ni Eliasar, wala niya gilimitahan ang Diyos. Nag-ampo si Eliasar nga sa iyang kasing-kasing kaya ni sa Diyos. He can even. Kuha na ito nga inspirasyon si Eliasar. Kung ikaw sa ito karon, mag-ampo ka, Lord, tuguti Ginoong Diyos, nga ang akong maasawa, o sa kababaeng masinugtanon, napabay babae nga muna anak karon? In God, He can. Lord, tagay ko babae, ngayang ugangan, buutan. Napabay ugangan ka buutan karon? Sa Diyos, makahimo siya. Lord, sa akong pagpang-apply og trabaho hinaot Ginoong Dios, buutan og dili tikasan akong kauban. Pero sa panahon karon puro na gyud mga tikasan. You limit your God. Gilimitan nimo. Hallelujah. Nakita nimo si Abraham. Nag-provide ang Dios og karnero dito maigsoon from nothing. Pero niabot maigsoon. Walay limit ang Dios maigsoon. Sometimes maigsoon ginalimitan nato ang Dios. Sometimes maigsoon ingon sila, Pablo, ginasimba mo ang Dios sa pamaagi nga kabuang. Tungod kay sobra na ang pagsimba sa Dios ni Pablo, sobra na sa natural nga pagsimba. No limit. Mabuhat sa Dios. Ingon siya naghatag, ask anything. Ask anything. Unya sometimes atong limitan. Amen. God will provide. Amen. Then, Chronicles 13. Og si David miingon sa tibok nga katilingban sa Israel, kung daw maayo kaninyo, kung wala na kasiguraduhan. Nanay pagduha-duha. O kung gikan, o kung daw maayo kaninyo, o kung gikan kang Jehova nga atong Dios, pagasuguan nato, bisan diin ngadto sa kaigsunan nato nga nahabilin sa tibok yuta sa Israel. Nga giubanan sa mga saserdote o mga Levitihanon nga anaa sa ilang mga syudad nga may mga sibsibanan aron sila makipaghiusa kanato. Sugod na si David halubilo sa mga modernong kahimtang. Gamit lang, pasanginlan niya iyahang karnero. Pasanginlan niya ang butang na nasa iyaha. Pasanginlan niya iyang trabaho. Nakauban na manggod mi kay trabaho, manggod mi. Katrabaho baya mi. Gamit niya iyang karnero. Mamalimta dito. Pero kung wapan niya nalimtan, ingon si Abraham sa tanan nga ingon ang Dios kang Abraham sa matumban sa imong lapalapa pagapatubuon ko ang sagbot aron may masibsib ang imong mga karnero. Di ka na kinahanglan maglangyaw pa sa mga laing sibsibaran. Ang matumban sa imong lapalapa pagapatubuon ko ang mga sagbot aron na ay makaon ang imong karnero. Dili mo na kinahanglan makipag-uban sa mga lain nga magbalantay. Pabilin ka sa lugar kung asa. Ayaw ka bala ka. Isa ka bulan, mahurot na ang kalanon sa imong karnero. Pagbaktas.
Kaya mabaktasan sa imong lapalapa akong pagkatubuan aron na po'y makaon na imong karnero. Ug kana nga sa dili lang na kanimo Abraham. Kana nga sad ngadto sa imong anak, ug ngadto sa imong anak, ug ngadto sa imong apo-apuhan. Amen. Sometimes we seek for bread. Layo na kita gibaktas. We forgot nga when we pray sa atong pagatumban na diha ang provide sa Dios. Di na ta kinahanglan mo palayo pa sa atong headquarters, the word of God, ang pulong. Di na ta kinahanglan mo palayo pa sa atong kampo. Di na ta kinahanglan mo bulag pa sa atong kampo aron lang makakaon ang atong natural. Sa naa diha karon, dili ti ka gina-blame. Pero from now on, kung bulag ka sa pulong sa Dios, tungod niya na ayaw limiti ang Dios. Pangayo and He will provide. Amen. Ingon si David nga, dito ta, makipagkuyog ta, atong mga karniro, di ba? Pasangin lang niya ang karniro. Wala na yung masibsib. Pero ang tinuod, it's begin to his heart. Haing gani ang imong kasing-kasing. Tuwa po ang imong bahandi. Wala na siya malipay sa mga kauban niya nga igsoon. Sometimes dili na ta malipay sa atong kapwa bride. Makipag-ubad-ubad na ta sa wadili, bride na makatilaw na putang mga joke nga mga katawa apan makasunog sa atong kalag. Sometimes boring na ta kauban ang Dios. Gusto na po nato makauban. Muna natabo kang iba. For how many days gilaay siya uban-uban kang adan. And then nagsugod siya lakaw-lakaw. Ug nahinabi niya ang Satanas. Megsoon, patient lang ta megsoon. No matter what nga mura nakagibilin sa kalibutan. Mura na kag nabiyaan og pila ka dekada sa kalibutan sila upgraded na ikaw nagpabilin nga lokal. Uy, problema. Dili nimo kinahanglan maimo ang tanang butang. Because if you have Christ, you have everything. Take it the word kuwala, but give me Jesus. Take everything, but give me Jesus. Amen. Yung pa ang Biblia, gipangandoy nila ang mga butang nay sa tag-iya sa butang. Mahigsoon. Oh, laag ta sa mga lokal nga church, ma-realize nimo how blessed you are. Makalaag ka sa mga kaigsuunan nga nag-inusarang chinilas nga pangsimbag, chinilas pang trabaho, chinilas pang lakaw, but still they're burning. Na dunay nagakalayo sa ila because they have Jesus. Dili na nila kinahanglan ang mga butang, malipayon na sila sa naay Jesus sa ilang kaugalingon. Dili lang na ako ang testimony po na ni Brother Branham. Nga nakita niya ang mga tao nga wala na pattern niyang kinabuhi sa kalibutan. Kumbaga, pila na ka dekada na bilin siya but still aduna kalipay siya. Aning gibalita pa gyud sa radyo. Aduna revival dito magadto ta. Ug ano nay nagpabilin dito. Nay gibalita nga nay revival diri. Kabalo ka asa ang revival? O, dapit. Ako ang revival. Ikaw, kaya ang para sila ang revival, 5,000 katao. Para sa ilaha, ang revival, dako nga building. Para sa ilaha, ang revival, mga edukadong mga pastor. Para sa ilaha, ang revival, mao ang mga dakong panagtigom. Wa siya kabalo, nga kung ang tao, mahinabi ni ang Diyos, dakong revival sa kinabuhi. Ako ang revival. Wala ka masayod. Nahinabi ko ang Diyos. Ako ang revival. Hallelujah. Woo! Praise God. Ngita siya sa revival. Wa siya masayran ang tao nga nakatagbo og Ginoo mao na kana ang pinakadakong revival sa tibuok kalibutan. Amen. And then verse 4, og ang tibuok katilingban namulong sa ilang himuon kini. Kaya ang mga butang matarong sa mga mata sa tibuok katawan. Matarong ang mga butang just for their eyes. Matarong katong butang nga mubalhin ta didto kay upaw na kaayo ang bungtod wa nay makaon ang atong mga karniro. Mamalhin ta didto. Unya kay
Labong man kay itong mga sagbot, napoy mga laing nga tribo dito, napoy mga laing nga katawan dito, nagpasibsib pod. Unya gusto ni David makipaghalubilo niya itong mga tawhanong, mga modernong tawhana. Gigamit niya iyang karniro. Gigamit nila ilang binuhi nga wala na makaon atong binuhi, mga malhin ta dito. Niingon pod ang mga katawan, maayo pod para ang atong mga karniro manambok. Si David, type to the minister, tipo po siya sa pastor. Nga siya mismo nag-lead sa iyang kongregasyon para makipaghalubilo niya ng mga modernong mga pagkaon. They don't know anong bunga kay itong mga pagkaon because it's hybrid. Hybrid grass. Pila ka tao ang panahon ni David? Libo-libo. Pero nga nung naupaw man ang iyahang pasibsibanan. Pero nga nung dito wala man naupaw. Because dito nga side, nagsugod na og mga fertilizer. Mga upgraded nga pangpatambok sa mga sagbot. Mauto nga bisan daghan sila karnero dito. Dili maupaw ang ilang pasibsibaranan. Ug napansin na ni David nga sa dugay ng panahon, perminti tambok ang ilahang pagkaunan dito sa karnero. This today makes on. Ministro na mismo mag-lead sa iyang kongregasyon. Aron ipasibsib na itong mga hybrid nga kalanunon. Pero wala pa sila miabot ditong dapita, Megson. Nabatunan na nila ang kasuko ni Jehovah. Ingon ang mga katawan, maayo man kini. Pinaagi sa ilang mga mata. Bible said, mata lang kini maayo. And as a Christian, we walk not by our sight, but we walk by faith. Even wala na nay kalanon ang atong karnero diha. But by faith, God can produce another. Makapatubo pag-usab ang Diyos. Tanawa tong sungkod nga natapad sa maong bukog. Ang sungkod ni Moses eron. Moses, tong tungkod niya, nabuhi ito. Gikan sa uga kayo nga sungkod. Laya na nga sungkod, pero nabuhi na nahunog na munga. May wala imposible sa Dios. Dili ka magahawa, di kay provided na ako na si Abraham. Abraham, kung pilion ni Lot ang pikas, dili ka sa pikas. Ayaw ka bala ka Abraham kung payat nga yuta ang imong makaadtuan. Ayaw ka bala ka Abraham kung batuon ang imong kaadtuan. Paunaha pagpapili si Lot. Kung pilion ni Lot ang abunda, diri ka sa pikas niya. Kung mapayat man kini, walay masibsib ang imong karnero, sa malaktan sa imong lapalapa, patubuon ko ang sagbot aron na makaon ang imong karnero. Unsay gigamit ni Lot? Karnero gyapon. Sometimes may igsoon, ang ministro ang nai-burden. Mo-upgrade siya. Pero gamiton niya ang karnero para maabot siya niya na. Yung si Abraham, wala na ang atong mga magbalantay, ang atong mga karnero. Nagsagol-sagol na. Nag-away na ang atong magbalantay. Pero to begin with, ang kasing-kasing ni Lot, gusto na mo adto dito. Amen? Ako mo diya, Megson. Kinahanglan ta magpailob sa provided way of God. Kinahanglan ta magpasinugtanon, patient, pasinsa lang, pailog sa kaugalingon. Hantud mo abot siya, pabiling ta sa iyang gitagana nga dalan, kay siya dili mausab. Ug kana nga gitagana nga pamaagi, iya kanang dawaton. Ug i-reject niya ang iya sa tao. Ako mo diya, Megson. May ka to. Busa gitigom pagtingob ni David ang tibok Israel sukad sa Sihor o sa sapa sa Ehipto bisan ngadto sa pagsulod mo sa Hamat sa pagdala sa arka sa Dios gikan sa Kiriath Jearim. Og si David mitungas og tibuok nga Israel ngadto sa Baala nga mao ang Kiriath Jearim nga sakop sa Juda aron sa pagdala gikan dito sa arka sa Dios nga si Jehovah nga nagpahiluna ibabaw sa kerubin nga gitawag pinaagi sa ngalan. Hallelujah. Og ilang gitungtong ang arka sa Dios sa usa ka karo. Ako mo di Megson? Nga bag-o og gipagula kinigikan sa balay ni Abinadab og si Uza og si Ahio ang nanagguyod sa karo. Ang original
nga tugon sa Dios diha sa arka magpabilin kini sa bukton sa mga Levita. That is provided way sa Dios para sa maong arka. Ug kana nga arka sukad pa kaniadto wala giusab sa Dios ang iyang gitagana nga pamaagi sa pagbalhin sa maong arka. It must be kinahanglan kini sa mga bukton sa mga Levita. Amen. Pero sa dihang mobalhin sila, gibalhin nila kini sa karo. Amen. Karo minugna sa kaalam sa tao. Ang karo minugna sa dagan sa pag-upgrade sa kaalam sa tao. Amen. Pero ang Dios kay wala man naga-upgrade. Sukad pa kaniadto mauna ang iyang balaod nga ang arka sa tugon diha gyud sa mga bukton sa Levita. Og si David og ang tibuok nga Israel na nagkalipay sa tubangan sa Dios sa tibuok nilang kusog bisan uban sa mga awit og mga alpa og mga kinudol nasu. Amen. Kinuldasan nga tulunggon nga mga gagmayng tambor o mga piyang-piyang o mga trompeta. O sa diha nga sila mihiabot sa gikan sa Sidon, giila ni Usa ang iyang kamot, giisa, iyang kamot aron sa pagsagang sa arka, kay ang mga baka nang hidugmo. Amen? O ang kasuko ni Jehova, misilao bato kang Usa o iyang gihampak siya tungod kay iyang giisa ang iyang kamot ngadto sa arka ug didto siya namatay sa atubangan ni Jehova. So wala naging successful ang ilang pagtransfer sa arka. Kay ngano man maigsoon, nibulag sila sa gitagana sa Dios nga pamaagi. Ang bugtong pamaagi lamang aron sa pagbalhin-balhin sa mong arka mao nga ipabilin kini diha sa bukton sa mga Levita. Mao na maigsoon pagahisgutan nato nga hinumduman kinahanglan magpabilin tang masinugtanon diha sa gitagana sa Dios nga pamaagi. Apa mo diya maigsoon? Nga 25 minutes maigsoon. Hallelujah. Amen. Apa mo diya maigsoon? And then ingon si Prophet Branham. Ingon siya, Jesus Christ is the provided way. Hallelujah. Si Jesus ang gitagana sa Dios pamaagi. Amen. Si Jesus ang gitagana sa Dios nga pamaagi sa pag-ayo. Atong gibasa ganina atong Isaiah 35. Remember that? Sa diha mo balik sa Dios, speak about 7 seal, ningon siya adunay mga mata nga mga buta nga mga buka. Adunay mga bungol nga igdulungog nga makadungog. Adunay mga bakol nga mga lukso sama sa lagsaw. Mao na maigsoon, mga buta sa pagtulunan, mga bungol sa pulong sa Dios, mga piang sa pagpangalagad sa Dios. Amen. Mga piang sa pagkinabuhi, maigsoon. Karon maigsoon, tanawan niyo si David maigsoon kay gi-insert niya ang kaalam sa tao. Gi-insert niya ang modernong kaalam sa tao nga pinaagi sa pagkarga sa dili na sa pagtawag sa mga Levita. Wala sila panalangini sa Dios ni namatay pa ang usa diha kanila tungod sa kasuko ni Jehova. Sanglit nakagunit ang dili maayo. Napa mo diya maigsoon? Daghan karon ang nakagunit sa maong ministry bisan dili unta siya angay makagunit. Kay ilang giipon ang kaalam sa tao o kaalam sa Dios. Ilang gitimbang-timbang kini. Gitawag kini hybrid na nga pulong. Gamay pulong sa Dios o gamay pulong sa kaalam. Karon nakabarog ang mga ministro pinaagi sa pag-combine sa kaalam sa Dios o sa tao. Ang kaalam sa tao, makita diha ang mga capacity nga aduna siya ni anang butanga, pwede na siya. Pero ang Dios adunay
ana nga pamaagi alang sa pagdala sa pulong sa Dios, it must be born again. Ang pamaagi sa Dios bago siya mag-ministry, kinahanglan maura nga pamaagi sa diyang pagtawag kang Pablo. He met the pillar of fire. Bago sa Dios gipa-ministry si Moises maigsoon, gipatagpo sa kang Moises ang haligi nga kalayo. Ug kadto nga pamaagi sa pag-ministry maigsoon, gitagana na sa Dios nga pamaagi ug hangtod sa karon wala na mausab nga pamaagi. Every minister, every magdala ni ining pulong sa Dios, kinahanglan matagbo niya ang maong pillar of fire. Maigsoon, daghan ang mamatay. What do you mean by that? Separated. Imbis mulambo na layo na hinon, nalayo na hinon sa kamaturan. Nganuman maigsoon, dili na original nga plano sa Dios. Pero ang original nga plano sa Dios, mag-produce kina maigsoon og kinabuhi. Apa mo di maigsoon? Adunay original nga plano ang Dios pinaagi sa kasal. Amen. Adunay original nga pamaagi ang Dios sa diyang gikasal niya si Adan ug si Eva. First, iya sang gitanggal ang una nilang bisti nga mao ang mga dahon. And then He provide, hallelujah, ug bagong bisti. Ug dayon gikasal. Dapat mo di maigsoon. Ug kana nga pamaagi maigsoon, siya do na sa pamaagi sa Dios diri kanato. Nga which is hubuon sa ang atong unang pagkatao, daan nga pagkatao, ug pagkasuluban ta ug bag-o nga pagkatao. The man that was in Christ, he is now the new creation. Ang tao nga naana diha kang ito, bag-o na siya nga binuhat. Wala miabot ang kasal kang Adan ug Eve unless nga giilisan sila sa Dios. It's not all about the leaves. Dili to may tungod sa dahon. It's all about the character. Dapat mo di maigsoon? Dili mausab ang atong karakter, dili ta makatubang sa kasal. Ang ilang dahon maigsoon gitanggal sa Dios ug gipulihan kini og iya sa karnero. Unsay na sa karnero? Karakter gyapon. Pinaka malumo na hayop mao ang karnero. Pinaka masinugtanon nga hayop mao ang karnero. Ug karon maigsoon pagkasaninaan ta sa Dios sa mao nga pamaagi. Nga kinahanglan matag karon ug unya aduna kitay malumo nga hunahuna, aduna kitay malumo nga kasing-kasing nga andam magpaabot, andam mag-submit, andam magmatinumanon sa iyang gitagana nga pamaagi. Why? Kay kining iyang gitagana nga pamaagi sa atong panahon dili ni dawat sa kalibutan. Kining gitagana niya nga pamaagi sa atong panahon karon kasupak kini sa pamaagi nga iya sa kalibutan. That's why kinahanglan nato mag-change og outfit. Kinahanglan nato og outfit maigsoon nga pangkasal. Paanit sa karnero and then gikasal niya si Eva. That is iyang pamaagi. Ug kato nga pamaagi maigsoon mao gyapon na nga pamaagi karon. Kita nagaangkon nga pamanahunon, pangasaunutan ni Kristo. Ug siya ang atong pamanahunon. Tama ba? Ug karon na ang seremonyas. Ug kinahanglan nato mag-change outfit. Kinahanglan na nato tanggalon ang mong dahon. Ug isulob nato ang iyang gitagana nga sanina. Unsa ang sanina? The wedding garment. Ang pulong. Si Kristo. Ang kinabuhi ni Kristo. Mauni ang iyang gitagana nga pamaagi aron kita makaapil sa rapture. No other way. Wala na ilang pamaagi. Nakita na to ang atong gipangbasa ganina nga may example ang mga nagpabilin sa pamaagi sa Dios nakakaplag o himaya nakabatulog ko daugan. Apan ang mga misupak sa pamaagi sa Dios nakabatulog kamatayon. Si Eva ang pamaagi sa Dios nga magpabilin siya diha sa iyang asawa, sa iyang bana. Apan nibulag siya sa original nga plano sa Dios. Ug nakakuha siya og kamatayon. Tama ba maigsoon? Kay nibulag siya sa gitagana sa Dios nga pamaagi ug naangkon ni Eva ang maong kamatayon. Hallelujah. Pero tanawa ganina.
Bago pa nila maingon nga ang tubig mapait, ana-ana ang kahoy patatambal niya ng tubig nga mapait. Napamudi Migson? Before pa naangkon ni iba ang kamatayon, sawa pa matugod ang pundasyon sa kalibutan, aduna na kordero nga gihaw. Bayad sa mga kamatayon. O kadto nga pamaagi, kadto ang God's provided way, alak ka na to. Si Jesus, ang Diyos, ang pulong, mauna ang gitagana sa Diyos nga pamaagi, aron maangko na to, ang eternal nga kinabuhi. No other way. Kumusupak ka ni kamatayon. Kumubiya ka ni kamatayon. Una, you must stay. Tahanlan ta magpabilin. Obedient, magpatinumanon. Nining minsay sa atong panahon. Bisan pa, luyos, makalisdanan, balatian. Kinahanglan nimo magpabilin nini. Wala na laing dalan pa. What if lahi nga kahoy ang giputol ni Moises o gihulog ani Elijah o gihulog ani Moises, gihulog sa tubig. Matamis ba ang tubig? Dili. God, nag-provide ang Diyos sa tanang butang nga atong gikinahanglan. Gi-provide na sa Diyos ang tanang butang ug ang ato alam maigsoon magmasinugtanon o magpabilin tadiya maigsoon. Pinaagi ra pud siyang tabang. By the Holy Ghost. Napo tayo maigsoon. Gamay na lang maigsoon. In this day maigsoon, ang yawa maigsoon, hallelujah, nagmanifest na niining panahon na maigsoon, puno siya sa kaalam nga gina-introduce sa matag usa kanato. Individual of us maigsoon. Kanang ginatawag sa mga young people kani adto dito sa youth service, mga depressed, mga unsa pang mga ngalan ninyo ana maigsoon, hallelujah, nga nagadula sa inyong mind. Hallelujah. Because in the beginning, ang gubat nagsugod sa hunahuna. Ug ninaog sa lawas, mao kadto ang mga paglatos, mao kadto ang paglansang, mao kadto pagpakaon sa leon, ug karon maigsoon nibalik na pud sa hunahuna. Nga which is, nagakos sa mga tao, tanawan ninyo makaroon, daghan ang mga mahikog, daghan kayo mga mabuang, ginganlan nila na bisan unsa, ginganlan nila na depression, but it is a devil, yawa ka na, nga naga-inject sa imuha, ug modernong mga kinaiya, sulbara ang imong problema, pinaagig pisi. Sulbara ang imong problema, pinaagi, pag-rebuild. Pero kung magpabilin ka sa Diyos, sa gitaganan niya nga pamaagi, ingon ang Diyos, ihatag ka nako ang inyong tanang gibugaton. Take thy cross and follow me. Tungod kay nibulag na sila sa gitagana sa Diyos. Hunger of power. Mamatay og isig katao aron lang moangat ang iyang kinabuhi. Mudaw og isig katao aron lang moangat ang iyang kinabuhi. It is a spirit of the devil. Iyang gidani ang mga manulunda sa langit aron lang matuboy ang iyang pagka-Lucifer. Maura na karon nga espiritu ha. Tanawan ninyo ang atong mga news. Tanawan ninyo ang politik. Oh, it is a politic. But if you have an eagle, it is a devil. Double time na ang yawa karon. Kaya nasayod siya, iyang panahon hapit na. Remember Lidyon. Gitawag sa Lidyon kay daghan kanako. Ningon pa ang yawa na naakadri karon anak sa Dios, ayaw sa aming paglusuta, lutusa, dili pa among panahon karon. Kay nasayod ang yawa, naasay panahon aron lutuson siya sa Dios. Naasay panahon aron nga kulungon siya sa Dios. And that is millennium. Ug nakita sa yawa karon nga hapit na iyang panahon, may pa ang yawa. Nasayran sa yawa, nga gamay na lang ang iyang panahon, nili kalibutan na, ug kulungon na siya sa Dios. Kabalo ang yawa sa iyang panahon. Kung siya sa Dios, lutuson na ba ko nimo karon nga dili pa man ang panahon? Di ba na ako'y nakatakda nga panahon kanus ako nimo pagalutuson? Kung dili pa karon ang panahon, tuguti ako nga mutod lamang unta ako sa mga lawas sa baboy. Ug nisugot ang Dios, sanglit dili pa niya panahon. Pero karon kay panahon na ang yawa, hapit na. Ni ang yawa hapit na. Ug double time na siya migsoon. Kini naa sa mga una-una sa Batanon. Kana makita niyo mga hambak o building. Kana makita niyo mang-rape nga wanay konsensya. Kana makita niyo mang masakit. No, it's not a man. It is a devil. Double time na iyang trabaho karon. Kay kabalo na siya sa iyang endpoint. Ug ikaw, igsuon ko, kung karon og unya mubulag ka niining gitagana sa Dios nga pamaagi kanang balita nga imong gitanaw, maybe ikaw na ang sunod diha if mubulag ka niining gitagana sa Dios.
Kaniadto na balitaan na ni David. Even at the hand of David. Nagipatay niya si Goliath by the power of God. But when David, sa diyan ni bulag si David, sa gitagana sa Dios nga pamaagi, diha na nahitabo mismo ang kaniadto nga naa sa iya. Maigsoon, we must stay, kinahanglan yun ta magpabilin sa provided way of God. No matter what. Wala na kay pagkaon. Remember the woman. The widow woman. Na kay sakit. Remember ang katong babae nga 12 years nag-aaga siyang dugo. Layo kayo ka. Remember ang reyna sa Kiba. 3 months niya gibaktas ang deserto. Asa man ka ana? You are dead? Patay na ka? Remember Lazarus. By His word, Lazarus come out. Binilanggo ka? Remember Peter and John? Giabrihan nila. Ugang nakanindot pa. Sa diya nakagawa si Peter og John. Wala siya siyang lula. La nakagawa sa kula. Wala siya siyang papa. Pa nakagawa sa kupa. He was on the street still preaching Jesus, 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 Jesus. Sometimes nakawas lang ta sa Dios sa gamay natong problema. Nakalimot na ta. But remember John and Peter, wala gani sila kapasalamat sa Diyos. Salamat sa pagbuhi. Salamat sa pag-abri sa prisuan. Ingon ang pariso, kinsa ka na nagawali? Si Pedro o si Juan. Di ba naa sila sa bilangguan? O giadto nilang bilangguan, wala sila dito. Ni ang mga gwardya, wala kabalo. Yun sa nila paggawas. Asa sila nakitaan? Still preaching. Unsay salamin, hantod natay panahon. Pulong, 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 pulong. Dapat atong panahon na ipahinambog na ni Pedro sa iyang mga ginikanan. Dapat itong mga panahon na naana si John sa iyang mga barkada. Paano naglakaw si Jesus nga wala siya nakitaan? Paano niya ito si Jesus nga giabrihan niya ang prisuhan? Dapat na siya sa mga palibot na testimony. Pero asa sila nakitaan? Nagpabilin sa pagwali. Muna mikso, as long as gihawas ta sa Dios niining mapait na ito nga kalibutan, ang kinabuhi. Na ay purpose ang Diyos to preach the word. Storya minister, what is the greatest ministry? Prophet, pastor, evangelist, magtutulo, they are gift. Gasa lang ni nakatindog ko sa iyong tubangan. It's a gift, nakakanta sila. It's a gift, nakatugtog sila. What is the main ministry? To live the message of the hour. Ikinabuhi ang mensahe sa atong panahon. Muna ang atong ministry nga way gipili. Ministry nga di lang kang pastor. Ministry nga dili lang para kaniya musician. Ministry nga dili lang para kaniya nga mag-awit. Ministry for the body of Christ. And we are all one body of Christ. And we have one ministry to live the message of the hour. Mauna ang atong pinakadako nga ministry. Advance na lang ni makatugtog ta. Advance na lang ni makatindog ko sa inyong atubangan. Pero luyo na ko may soon. Kabalo ko unsa ang pinakadako nga ministry. Bisan luyo ta niya ng kamera. Bisan luyo ta dito sa kusina. Ang highlight sa atong ministry, mo ang kinabuhi sa message of God. In Isaiah chapter 55, dili na mubalik ang pulong sa Dios nga kawang. Kay nalitok na kini sa Dios nga adunay gyud tao, adunay gyud pinili nga iatubang sa Dios without wrinkles. Walay kunot, walay buling, walay mansa, and it was you. Sa unsa nga pabagi? Sa pagpabilin sa iyang gitagana nga pamaagi. No other way. No other way. By mixing. I-mix nimo imong huna-huna. I-mix nimo imong nakatunan. I-mix nimo, no. Pure word of God. Magpabilin ta, Maigsoon. Hallelujah. Napamudiya, Maigsoon. And everything that Maigsoon. Tanan kato atong gipangbasa, Maigsoon. It was type lang to Maigsoon. Pero Maigsoon, the main ministry na to mga pagkinabuhi sa misay sa tong adlaw, na apoy pinaka nga giandaman sa Dios. O giandaman ta sa Dios o pamaagi sa kaayuhan. Ginaayo ta niya pinaagi sa music, ginaayo ta niya pinaagi sa mga doktor, ginaayo ta niya pinaagi sa mga tambal, ginaayo ta niya pinaagi sa mga doktor. Nasi pang pamaagi nga ayuhon ta.
Si Jesus mao na ang tanan nga pamaagi sa tanan. Pero kanang tanan, healing, kasulbaran sa atong mga pag-ampo, it is accessories. The main thing si Jesus, asa siya gi-provide? Gi-provide siya sa Dios nga pamaagi. Sa Garden of Eden, niabot ang kamatayon. Tama ba? Sukad ka ni adto maigsoon, walay niabot aron mapildi ang kamatayon. In the time of Paul, nisinggit si Paul, O death, where is your sting? O grave, where is your victory? I have found the provided way, Lord Jesus Christ. Si Jesus maigsoon, siya ang gitagana aron kung kita mamatay, mabuhi ta pag-una, mamangon ta pag-una sa iyang pagbalik. Si Jesus ang gitagana aron nga kung kita sa iyang pagbalik, magpabiling nga buhi, pag-aalidan ang atong lawas sa usa ka pagpamilok. He was provided way to conquer death. Wala na lain pa. Because ang death is product of sin, product of sickness, kanang mga kagulanan, problema, mga ginatawag nga depresyon, unsa pa man, temper, kasuko, produkto na sa kamatayon. High blood, diabetes, mga unsa pa man diha, cardiac arrest, mga heart failure, produkto na sa kamatayon. Hallelujah! Gusto ko maulit nga blessed ta. Nganong kaya nimo? Nganong naayo ka sa iyang provided way? Nganong nabatunan nimo ang healing? Nganong nabuka ang imong mata? Kaniadto wa ka kasabot apan karon nakasabot ka. Nganong nakalakaw ka og tarong? Unsaon man paglakaw og tarong kung ngit-ngit? Ingon dia adunay mga bakul nga nakalukso na, which means natarong na ang ilang nilakwan, which means naabot na kanimo ang kahayag. Arise and shine, thy light has come to guide your path. Nakatarong taglakaw, tanan. Nganong nahitabo na sa imo ha? Because package na sa dihang gisakop sa Dios ang kamatayon. Hup nakuha na ninyo, pinakadako na nga butang. Ang main purpose kang Kristo nga siya ang provided way aron pildihon niya ang kamatayon. Amen. Sa dihang gisakop sa Dios, namatay siya ug sa ikatulo ka banhaw. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya, gipildi niya, gilamoy niya ang kamatayon. Ingon si Brother Branham, ingon ang Bible, ang kamatayon sama na lang sa buko, sa buyog na walay ikot. Di na makatunok sa imuha. And we are so blessed nga naay Jesus nga giandam sa Dios nga pamaagi aron daugon nato ang kamatayon. Maybe kung itugot sa Ginoo, mapuli ko diha sa lubnganan. Maybe itugot sa Ginoo, mamahulay pa ko sa lungon. Pero kung inaapil ko sa maong pagsakop niya sa kamatayon, naagay mga adlaw nga moabot nga pagabangonon ko bisan ako namatay na. Nasayod si Job nga si Jesus ang iyang resurrection. Ingon si Abraham, I'm looking for the city whose builder and maker is God. Ingon si Pablo, kung matunas na kining payaga, adunay usa nga dito nga nagpabot. Why? Kay nasakop na ni Kristo ang kamatayon. Oh, walay bili kung maayo nimo imuhang kinabuhi o nya dili ka apil sa maong pagkabanaw. Walay bili kung napatindog nimo ang bakul kung wala kay apil sa pagkabanhaw. Ning katapusang mga adlaw. Dili na nato kinahanglan ng mga modernong panghuna-huna. Bastante na ta anay mensahe sa atong panahon. Maigsoon, kung unsa may struggle sa atong kinabuhi, maigsoon, hinumdumi maigsoon, dili ta ma-corner maigsoon. Kaya ang Dios nagtagana ng daan. Nagtagana na sa atong kinabuhi, sa atong individual, tagsa lang man ta magkita sa inyong panimalay. Ayaw mo pa corner. Ayaw niyo tuguti, let not your heart be troubled. Ayaw niyo tuguti nga gubaon ang inyong smile diya sa inyong silingan. Ayaw niyo tuguti nga magmudmugikan sa inyong panimalay. Ikaw ang naay katungod nga magmalipayon nini katapusan nga mga adlaw. We are peculiar people. We are special people. We are called out people. Gawas nun na kita. Pastor, lisod yun, Pastor. Yes, naagyon ng lisod. But never forget. God has already provided a way. Naanay pa maagi ang Diyos niya namin. Estado sa kinabuhi. Wala, basta tanawatan yung mga estado sa kinabuhi. Amen. Amen. Ang Diyos, kinahanglan nato magpabilin sa iyang pagbalik, hantod sa hantod,
bisan pa man sa mga pag-eskwela nato, pagpanarbaho nato, dili nato ikambyo maigsoon. Sama sa awit ganina, maayo kay ng mga butang sa kalibutan, pinaagi lang sa imong mata. Amen. Hinumdumin ninyo maigsoon, walay tinuod nga kalipay si Kristo lang. Amen. Kanang mga kalipay sa butang, bahil lang na sa ato ang kinabuhi. Amen. Nga sama atong revival. Amen. Muna maigsoon, gusto ta og kalinaw nga kinabuhi, maigsoon, dili ta magpuyo sa lungsod. Dili ta magpuyo sa bukid. Wala dito ang kalinaw maigsoon. There's no place nga maghatag kanimo og kalinaw. Bisan anaa ka sa nag-inusarang balay, kung walay Kristo diya sa imong kinabuhi, gubot pa na sa tanang gubot. Bisan tapad ka sa shop, saba kay motor sige ayo, kung naa diya ang Dios sa imong kinabuhi, peaceful ang atong kinabuhi. Og tanang tawo nangandoy og kalinaw. Pero ang kalinaw nga naa kang Kristo mo'y eternal nga kalinaw. Kalinaw nga bisan wala na ka. Kalinaw nga bisan nag-isa na lang katinapay, kaya pa nimo ihatag diya sa maong propeta sa Dios. Kalinaw nga last na lang to nimo nga tubig gipainom pagyud nimo sa propeta. Kalinaw maigsoon nga way problema. Nganuman gi-provide ng tanan sa Dios. Kalinaw naguul ba ka nga mawala ka, pabilin kang Kristo og si Kristo maigsoon magpabilin nga magahatag og kahayag sa imong dalan maigsoon. Nini kautuhon maigsoon, gusto talang mo i-encourage maigsoon nga kinahanglan nato magpabilin masinugtanon sa gitagana nga pamaagi sa Dios kay wala nay laing pamaagi ka. Wala nay laing pamaagi pa. Aduna may mga edukado nga magwali nga mag-ingon si Kristo Dios nga mag-ingon kini wala na pahawa diha. Nay moingon nga mas maayo ni kaysa niana kung kana kasupak sa gitagana sa Dios nga pamaagi pahawa diha. Ingon si Kristo, I am the way. I am the only way. Siya lang ang bugtong nga pamaagi nga gitagana sa Dios wala nay lain pa. Ang pulong kung kini kasupak na sa atong pulong ayaw gayud pagsayang-sayang. Ayaw na gyud. Nganuman maigsoon dili nato makita una bago pa ta mosulod. Kun dili kinahanglan nato mosulod pag una bago nato makita. Gidala ang mga katawan dito sa bungtod ug sa dagat hopeless. Wala nay paglaom pa. Pero sa pamaagi sa Dios dako day kayo paglaom. Uhaw kay sila pait ang tubig pero bisan katong pait nga tubig gitapad ra sa Dios ang remedy. Naara day ang kahoy putlon ra og ihulog unya matamis ang tubig. Sa atong kinabuhi maigsoon wala kay adtuan nga scholarship, wala kay adtuan nga simbahan, wala kay adtuan ingon ang Bible, listen to your heart. I'm knocking to your heart. Open the door of your heart. Wala tay lugar nga pag-adtuan para mabatunan nato ang kalinaw. Ingon ang Biblia, ana ako sa inyong kasing-kasing nagapanugtong. Abrihan lang. Wala ta. Naana sa tuwa maigsoon. If we accept the provided way, atong dawaton si Jesus ang pulong nga mga dumala sa atong kagalingon, then kita na ang pinakamalipay nga tao. Once again maigsoon, we must stay. Kinahanglan nato magpabilin sa gitagana sa Dios. Wala na ilaing dalan pa. Wala na. Only the Word of God. Mayong udto sa Dios maigsoon. Amen. Magiging magmadinaugon ta. We will be overcoming pinaagi sa grasya sa Dios. Amen. Kung unsa man na imong balatian karon, pinaagi sa iyang gitagana nga pamaagi, mamaayo ka, you will overcomer. Kung unsa man na imong sitwasyon karon, binilanggo ka, sama kang Pedro o kang John, mapagawas ka niya, you will be an overcomer. Kung patay na ba ka diha sa pagtuo, sama kang Lazaro, one day there will be a voice, come up, gawas, mabuhi ka. Nga naman, ang tanan natong gikinahanglan provided way na sa Dios. Amen. Let's all stand make sure. Once again, we will sing, we will be an overcoming. Amen. Amen. Magmandinaugon ba ta maigsoon? Amen. Why? Nganong magmandinaugon ta? Because there's a way. Aduna na gitagana ang Dios nga pamaagi. And that is Jesus maigsoon. He never fail maigsoon. Amen. Magmandinaugon ta not by me, not by you, but by His Spirit maigsoon. Magmandinaugon ta tungod kay ang atong Dios buhi. Magmandinaugon ta kay ang pamaagi nga iyang gitagana hingpit. Hallelujah. Ug wala siya mo. Amen. Overcomer. Sickness, trabaho, pagpangita sa tinapay, we will be overcomer. Amen. Submit your heart to God. He will listen to you. Speak to God and He will answer.
no one seems to see. I won't let this valley steal my faith. It won't have the victory. I stand upon the word. No matter what, stay with that provided way. Stay to that provided way. No matter what. There's a God's provided way. The Lord. I will triumph. I will stand. Oh, glory. Through the word. There's a way. There's a provided way. Let us pray. Lord, dalaygon og may mayaon na mo. Salamat sa imong presensya ninitak na. Among nakita ug among na-experience Ginoong Dios ang imong mga provided way since sa Old Testament wala gyud ka mapakyas. Sa journey sa Israel Ginoong Dios, walay butang nga wala mo sila tagbuha. Ug nasayod kami Ginoong Dios kini among journey as a spiritual Israel, O God. Nasayod kami nga provided na nimo ang tanan. Ang amo lang pangandoy Ginoong Dios, bisan pa man ang kalibutan moal sa batok kanamo. We know nga adunay pamaagi nga imong giandam. Bisan pa man Ginoong Dios nga sulayan sa kalibutan pagkawat ang among pagtuo. We know aduna kay gitag nga pamaagi, O God. Nasay kami Ginoong Dios nga kung ang balatian musulay pagkawat sa among pagtuo na sa adunay provided way, O God, nga imong gitagana. Lord, we pray na sa pagpabilin nga magapangalaga diha kanimo, tuguti kami Ginoong Dios nga magpabilin kami diha sa imong gitagana nga dalan. Ana nga pamaki. Ay kami Ginoong Dios nga ang among panghuna-huna dili imuhang panghuna-huna. Bisan pa man gani Ginoong Dios walay mabuhat ang tao kung ikaw. Busa Ginoong Dios ang among kasing-kasing nagapangandoy lamang nga magapabilin kami diha sa imong gitagana nga pamaagi. Apan pinaagi sa imong tabang Ginoong Dios, tabangi kami nga amo kining madaog, amo kining mabuhat nga magpabilin kami sa imong gitagana nga pamaagi. Lord, pinaagi sa imong balaang espiritu, mahimo namong masagang ang tanan nga mga temptasyon. Mahimo namong masagang tanan ang kaalam nga iya sa kalibutan. Mahimo namong masagang tanan ang mga butang nga dili angayan sa among kinabuhi. Matag karon og unya, tabangi kami nga magpabilin kami sa imong gitagana nga dalan. Ang imong prophet, O God, nagwali siya nga ang gitagana nga dalan alang lamang sa mga pinili. Lord, we do believe nga matag usa kanamo karon mga pinili nimo, O God. Ug nasayod kami Ginoong Dios kung wala pa man namo nakita ang imong provided way sa among kinabuhi. Tuguti Ginoong Dios nga makaplagan namo kini Ginoong Dios. Ug kung ugaling nisimang na kami sa provided way nimo, O God, tuguti kami Ginoong Dios nga makabalik kami ni ana. Ug ugaling Ginoong Dios nga naa na kami sa imong provided way, O God, tuguti kami nga magpabiling kami ni ana Ginoong Dios. Lord, akong pangayopo diha kanimo, magapanalangin ka pa pag-usab sa matag karon ug unya magapadayong ka bisa pa man sa kongregasyon sa mental sa mga kaigsuonan, bisa pa man ka Pastor J uban sa iyang sister wife. Ginoong Dios, tagbuang ilang gikinahanglan, mag-aamping ka sa ilang mga lakaw. Lord, bisa pa man sa iglesia sa mental, Ginoong Dios, ayaw tuguti Ginoong Dios nga mahimo lamang sila nga ehemplo. Apan tuguti Ginoong Dios nga magmultiply sila Ginoong Dios. Tuguti Ginoong Dios nga mahimong matamis sa matag usa ka kinabuhi, nga sa matag usa nga giuhaw makainom gayud sa ilang kinabuhi. Tuguti Ginoong Dios nga dili lamang nini iglesia magapanalangin ka,
Kundili sa matag higdaanan Ginoong Dios, wag tanga ang mga balatian. Kundili Ginoong Dios sa ilang mga panimalay, panudli ang angayan nga panudlan Ginoong Dios. Ug sa ilang mga panarbaho Ginoong Dios, ampingi Ginoong Dios ang mga angayan nga ampingan. Bisa pa man Ginoong Dios sa ilang mga pagnegosyo, ampingi Ginoong Dios ang mga butang nga gikinahanglan. Lord, sa mga tao nga dili maabot sa among kamot, sa mga tao nga naa lamang sa among hunahuna ug naa sa among kasing-kasing, amo ipaabot diha kanimo Ginoong Dios, nga ikaw magapaabot kanila diha sa imong grasya aron Ginoong Dios nga aduna usab og kalinaw sa matag usa ka mga mahal namo sa kinabuhi ugad. Nasayo kami Ginoong Dios nga dili ka selfish nga Dios. Nasayo kay nga ikaw ang Dios sa gugma ug Dios sa kaluoy. Lord, among gina-pray ang mga mahal namo pa sa kinabuhi. Tuguti Ginoong Dios nga may matamis ang among kinabuhi aron sila makainom usab niini. Lord, panalangin ni usab ang tanang magtutuo, tanang pinili, tanang lawas ni Kristo sa tibuok kalibutan nga mahiusa sa imong pagbalik Ginoong Dios. Dalaygong ka sa walay kinutuban once again sa imong bililhon nga pangalan, among Ginoong Hesukristo, bugto nga mangluluwas, dalan nga gitagana sa Dios, among ginatugyan ang tanan. Amen, amen. God bless you, saints. Ang kapanalangin.